Aminado naman si umaga, dating Luzon, Land Bank Visayas Branch at Manager Mindanao. Violeta Constantino Thursday, July na 30, unusual 2026 para sa sa ulo mga ng ating ahensya mga ng balita. gobyerno ang pag-withdraw ng Dalawang Office of dating the bank Vice manager President o tumistigo OVP sa ng impeachment tig trial, 125 million withdrawal pesos. ng OVP Ito ang sa loob ng isinagot isang ni araw, Constantino tinawag sa na tanong ni unusual. Senator Senators Jinggoy at Marcoleta kung may iba pang ahensya ng pamahalaan na nagsasagawa ng kaparehong nakakulong. Local Laking companies withdrawal. sinampahan ng Ayon sa kanya, BIR ng umaabot sa 416 kabuuang million tax 500 million evasion ang mga case. checking kanyang Bilang BOC nasiwaan inilipat mula na sa December Treasury 2022 hanggang July 205 million 2023 nakita mula sa o benta ng 125 million Bugatti Chiron. sa bawat transaksyon. PNP Sinabi may ni lead na sa Constantino na nagtanim ng hindi niya bomba alam kung sa mula Senado sa at confidential DOJ. o boarding house sa Albay na funds ang mga sunog, winidraw na dalawang pera. estudyante patay Samantala, at tumanggi naman si 11 Constantino naman na ang sagutin sugatan. ko. Dalawang low Inireport pressure nilang area, suspicious ang bantay sarado transaksyon ng dahil labag Pag-asa. umano ito sa pagbabawal na Radyo i-disclose natin ang iniilat na nationwide. kaludadudang transaksyon base sa Magandang umaga, Anti-Money Luzon, Laundering Visayas Act at Mindanao. Sa ngalan ni Kuya Pero Angel sa Palmones, pagtatanong ni makakasama Senator niya Judge Pixel Bam Lamor. Aquino At sa ngalan nilinaw naman po ni ni Mr. Constantino na Diego hindi siya Bobadilla, nagduda makakasama sa po mga Ellen transaksyon Ibensal. dahil Sa detalye ng naniniwala ating siyang mga balita ngayong lehitimo araw, ang mga ito. dalawang low pressure area ang kasalukuyang minomonitor ng Pag-asa ngunit mababa o unlikely ang posibilidad na maging bagyo ang mga ito. Ayon sa Pag-asa, posibleng 4 na bagyo ang papasok sa Philippine Area of Responsibility sa Agosto na tatawagin sa pangalang Luis, Maymay, Nening at Obet. Paliwanag ng Pag-asa, ang mga mababang bilang ng inaasahang bagyo ngayong taon ay may kaugnayan sa malakas na El Nino phenomenon, bunga ng mabilis na pag-init ng Pacific Ocean. Gayunpaman, kahit mas kaunti ang bilang ng mga bagyo ay maaari pa rin itong lumakas at maging typhoon o maging super typhoon. Tinatayang 3 hanggang 4 na gym bag ang pinaglagyan ng cash na in-encash ng Office of the Vice President OVP mula sa sangay ng Land Bank sa Shaw Boulevard. Sa pagtistigo sa impeachment court, sinabi ni dating Land Bank Branch Manager Violeta Constantino na siya ang nangasiwa sa pag-encash ng tig 125 million cash ng OVP sa backroom ng bangko. Ayon kay Constantino, mismong sina OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at Assistant Secretary Lemuel Ortonio ang naglagay ng pera sa mga gym bag. Dagdag pa niya, hindi tumulong ang mga empleyado ng bangko sa paglalagay ng pera dahil labag ito sa kanilang polisiya. Ngunit nagbigay sila ng trolley upang maihakot ang mga paglabas nito. Samantala, inilarawan naman ni dating Land Bank DepEd Branch Manager Nenita Camposano bilang unusual ang 3 beses na pag-encash ng DepEd ng tig 37.5 million na tseke noong 2023 sa panahon ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng kagawaran. Sa pagtestigo niya sa ika-10 araw ng impeachment trial, sinabi ni Camposano na karaniwang hanggang 10 milyon lamang ang mga cash transaction ng DepEd. Giit pa niya, sa loob ng mahigit 34 na taon niyang panunungkulan sa Land Bank, ngayon lamang siya nakasaksi ng ganitong kalaking encashment mula sa DepEd. Idinitali ni dating Land Bank DepEd Branch Manager ni Nita Camposano ang pag-encash ng Department of Education ng tatlong 37.5 milyong tseke noong 2023 na may kabuuang 112.5 milyon. Ito ay sa pagtistigo niya sa impeachment trial at sinabi ni Camposano na dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda ang tumanggap ng cash matapos ipaalam sa bangko ang transaksyon. Ayon kay Camposano, inilagay ang pera sa dalang bag ni Fajarda na lumabas ng bangko sa pamamagitan ng fire exit o backdoor. Sa cross-examination, sumang-ayon si Camposano sa tanong ni Attorney Michael Powa na ginamit ni Fajarda ang fire exit dahil nakadikit ito sa DepEd compound at mas ligtas itong daanan. Bahagi naman ng estratehiya ng defense team na limitahan ang kanilang cross-examination sa mga testigo ng prosekusyon sa pagpapatuloy ng impeachment trial kahapon. Ayon kay Defense Counsel Michael Powa, parte ito ng kanilang legal strategy para maiwasang mapatagal o mapahaba pa ang buong proseso ng paglilitis. Giit ni Powa, magbabato lamang sila ng mga katanungan sa mga testigo kung kinakailangan at iniiwasan din nilang magbukas ng mga usapin na hindi naman mahalaga sa kaso ng pangalawang pangulo.
Paliwanag pa ng abogado, wala silang nakitang dahilan para i-cross-examine pa ang unang batch ng mga testigo na iniharap ng prosekusyon para sa Article 1 kaya hindi na nila ito pinaglaanan pa ng oras. Ang pagpapatuloy ng paglilitis kahapon ay sumentro sa pagtalakay umano'y maling paggamit ng confidential funds ni VP Sara. More than perfect. Prosecutor, yan ang sabi sa magandang performance ni Prosecutor Manila 3rd District Representative Joel Chua sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni VP Sara Duterte kahapon. Ayon kay Lead Prosecutor Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, 11-10 para sa kanya ang naging prosecutorial stint ni Chua. Gate ni Luistro, bagamat ito ang unang beses na nag-direct examination si Chua para sa panig ng prosekusyon ay naging maganda at matagumpay ang kinalabasan nito. Tumayong witness ng prosekusyon sina dating Land Bank of the Philippines Shaw Boulevard Branch Department Manager Violeta Constantino at former Land Bank DepEd Branch Manager Nenita Campuzano. Sumentro ang pagdinig sa Article 1 ng impeachment complaint na sumasaklaw sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni VP Sara. Sa pagbubukas naman ng ikasampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naging mainit agad ang sagupaan ng prosecution at defense team. Sumiklab ang tensyon ng igiit ni Representative Laila de Lima sa kanilang opening statement na hindi dahil confidential funds ang pondo ay ligtas na ang mga opisyal sa pagsusuri at accountability o maaari ng mag-imbento ng dokumento o ibulsa ang pera ng bayan. Pinalagan ito ni Attorney Michael Powa ng depensa at sinabing naglalaman na ng conclusions of law ang pahayag ng mambabatas. Dahil dito, sinita ni Presiding Officer Cheese Escudero si De Lima. Ipitatanggal sa record ang pahayag nito at ipinatapos na agad ang kanyang speech. Tinalakay naman sa pagdinig ang Article 10, ang umano'y misuse of confidential funds ng Vice Presidente, kung saan humarap bilang mga witness ng proseksyon ang dalawang dating land bank managers. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang mosyon ni detained Jinggoy Estrada na makapagpiyansa sa kasong plunder kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay Sandigan Bayan 5th Division Associate Justice Hener Hito, maaga pa ang naturang mosyon dahil kailangan munang magkaroon ng pagdinig bago magpasya kung maaari siyang makapagpiyansa. Samantala, sinabi ng Malacanang na ang Sandigan Bayan lamang ang may kapangyarihang magpasya kung papayag dumalo sina Estrada at Senador Rodante Marcoleta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Itinalaga naman ng Senado si detained Senator Jinggoy Estrada bilang chairperson ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation, habang si detained Senator Rodante Marcoleta naman ang mamumuno sa Committee on Tourism. Inaprobahan ng kapulungan ang paghirang kay Estrada matapos bakantihin ni Senate President Pro Tempore Vicente Sotto III ang komite upang pangunahan ang Committee on Public Works. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, nananatili pa ring senador si Estrada kaya may karapatan ito sa isang komite. Bagamat ang Vice Chairperson ang siya munang mamamahala sa mga gawain nito habang nakakulong ang mga nasabing senador. Samantala, nagtalaga rin ang senador ng mga bagong mamumuno sa iba't ibang komite, kabilang na sina Senator Mark Villar, Robin Padilla, Loren Legarda, Pia Cayetano, Camille Villar, Bongo at Amy Marcos. Kinontra ng Malacanang ang pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na maituturing na political prisoners sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Ito ay matapos higit ni Cayetano sa kanyang kontrasona na umiira lang selective justice sa bansa at dapat payagang makapagpiyansa ang dalawang senador. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, personal na opinyon lamang ito ni Cayetano at hindi ito nangangahulugang ganoon din ang pananaw ng Sandigan Bayan. Binigyan diin ni Castro na nasa korte ang pagpapasya kung papayagan o hindi ang piyansa batay sa ebidensyang haharap sa kaso. Dagdag pa niya, kung naniniwala si Cayetano na may political na motibo ang mga kaso, maaari niya itong patunayan sa korte bilang abogado ng dalawang senador.
Itinanggi naman ni Senate President Win Gatchalian na nakatanggap siya ng formal request mula kay detained Senator Rodante Marcoleta upang payagang makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, nagsumite lamang si Marcoleta ng manifestation letter sa impeachment court na tumatalakay sa kanyang pananaw hinggil sa presiding officer at sa 16 na botong kailangan para sa hatol. Ngunit wala umanong natanggap na kahilingan na payagan siya at si Senator Jinggoy Estrada na makalahok sa paglilitis. Nauna nang iginiit ni Marcoleta na dapat payagan sila ni Estrada na makalahok sa paglilitis sa kabila ng kanilang pagkaka-detained dahil nananatili pa rin silang mga senador. Bumelta si Senator Panfilo Lacson matapos tawagin ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na malisyoso ang mga aligasyon laban sa kanya kaugnay sa mga ghost project sa Taguig. Sa kanyang post sa X, sinabi ni Lacson na ang akusasyon ay malicious at naging delicious habang mas marami pa anyang detalye ang lalabas. Oras na maimbestigahan ng Blue Ribbon Committee ang issue. Hinikayat din niya ang publiko na panoorin ang pagdinig ng komite upang malaman ang katotohanan sa 5 kaso ng mga proyekto sa Taguig na isinumite sa Ombudsman. Sinabi ng senador na aabot sa 14.4 bilyon ang halaga ng mga proyektong kanilang sinuri sa Taguig mula 2020 hanggang 2025. Maaari anyang naging batayan ang mga isinumiteng dokumento sa pagsampa ng kasong plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Naghain naman ng reklamo sa Senate Committee on Ethics ang Tindig Pilipinas laban kay Senator Pia Cayetano. Ito'y may kaugnayan sa spliced at misleading video na inupload ni Senator Pia sa kanyang Facebook page kung saan tila pinalabas nito na inamin ni House Prosecutor Representative Chel Jokno na walang ebidensya ang prosekusyon sa mga ibinabato nilang alegasyon kay VP Sara Duterte. Sa 4 na pahinang reklamo, iginiit ng grupo na hindi tama ang naging aksyon ni Senator Pia, lalo't tumatayo itong Senator Judge sa nagpapatuloy na impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Ang sadya at hayagan nilang pag-e-edit ng videos mula sa official impeachment proceedings para lituhin ang publiko ay hindi lamang isang political act, kundi seryosong usapin ng ethical issue na nakakaapekto sa integridad ng Senado bilang impeachment court. Kaugnay nito, nanawagan ng grupo na imbestigahan ang ginawang aksyon ni Cayetano at alamin ang kaukulang aksyon para rito, alinsunod sa Senate rules. Radyo natin nationwide.